So, yun. Nakarinig na ba kayo ng packet wifi na tumatagal ng 2 to 3 days? Wala pa, di ba? Wala pa. I'm sure wala pa. Kasi for the past few months, actually taon na, may mga random comments na nagtatanong kung meron ba akong marirecommend na packet wifi na reliable ang signal and matagal malobat. Kasi ang pinaka-problem ng mga packet wifi from Smart, from Globe, and any other brands na kilala natin, pati mga common brands like from TP-Link, so on and so forth, 2 to 3 hours, at best 5 to 6 hours, lobat na. So kailangan mo na ulit na i-charge siya, i-power bank or something. So the next best thing is mga portable routers. Not packet wifi, portable routers. So, hassle, malalaki yun, bulky, so on and so forth. But what about ngayon 2026? Since ang dami yung random request about dito, well, eto. Naghanap ako for 2026 ng packet wifi. This one, binili ko to Wala, hindi po ito sponsored. This one, galing po sa pera ko ito. And titest ko to for the first time lang din. Susubukan natin if kaya ko itong recommend o hindi. But for now, ito muna yung spoiler. This one is from Sworix. Yeah, Sworix Packet Wi-Fi Mini Mobile Wi-Fi Global Wireless ang haba ng pangalan. Ito yung price tag niya, okay? So, technically kasi yung price to ng mga current na packet Wi-Fi from TP-Link and basta yung mga high-end na packet Wi-Fi din. Actually, meron pa ako nakita na 5,000 to 8,000. But this one at least, nag-i-start yung price niya 1,600. That's 5,000 mAh battery, which good for 1 to 2 days. And this one is a 10,000 mAh na power bank. Ito po siya. Nasa 2,000 pesos naman po ito, pero kaya daw po ito 2 to 3 days naman na walang patayan. Okay? Take note, emphasize ko lang, this is a packet wifi na power bank. See that? Packet wifi na power bank. Power bank, okay? Power bank. Okay. No, malinaw na yan. Kung interesado nga pala kayo, iwan ko link dito sa video description or dito, click nyo na lang yung floating Shopee, Lazada link dito. Nagpo-float dito. Touch nyo yung screen para lumabas siya mag-appear kung di kita rito. Nandito yan, okay? Or, again, iwan ko yung link sa video description, pipin ko sa comments. Pwede rin. But for now, dito na lang siguro. Touch nyo rito. So, expectations muna tayo. Again, available siya in 5,000 mAh na battery variant or 10,000, which is ito ang pinili ko, yung 10,000. Yung pinaka high-end na agad, okay? So, expectations. Wi-Fi speed up to 150 Mbps and this one, 4G lang po ang maximum niya na speed. Okay lang yun. Again, we're just testing out kung okay nga ba to. This is better than walang power bank na feature, okay? Okay sa akin to. And hopefully, okay din yung internet mamaya. Fingers crossed. And also, emphasize ko lang ulit, pera ko pong pinambili ko rito, akin po ito, hindi po ito sponsored. Okay? Malinaw. So ngayon, ang tanong, recommend ba itong product na to? Okay? So buksan na natin. Oops! Yun. Let's do this. So, ayan. Okay, wow, may pouch. Not bad. Supported niya hanggang Wi-Fi 6. So, supported niya high bandwidth siguro. Malalaman din mamaya. Check natin yan. We have Type-C to Type-A na charging cable. And the item, of course, ito na siya. Uy, meron din palang user manual sa ilalim. We have user manual, just in case lang. Kailangan natin to kasi hindi ko alam yung default na password na ginagamit dito. So, maybe nandito. Yep, it seems nandito. Okay, so ito po mga kasama sa box. Okay, malinaw? Okay. Move on na tayo. So, konting tour muna sa unit. Napakalit lang po niya talaga. Literal packet wifi. Yes. Kung ikukumpara po siya sa smartphone ko, half po ng phone. Half lang siya ng phone ko. That's half the size. Although mas makapal ng konti, but that's half the size lang. So, literal na packet wifi talaga siya, no? And 22.5 watts po supported niya. In case na gusto nyo gamitin siya for power bank. Okay? Pero for me, wala akong bahalang gamitin to power bank. Marami akong power bank dito. So, ang charge nito ay kanya lang. Di niya kailangan makihati sa ibang phone. Pero in case of emergency, pwede nyo gamitin as power bank. Okay? Supported din niya up to Wi-Fi 6. 4G LTE lang makukuha natin dito. So walang 5G, which okay lang sa akin since ang dami na naglipatan sa 5G, hindi na ganoon ka-crowded ang 4G sa panahon ngayon. So, I think there's a significant improvement na rin sa 4G LTE connection ngayon sa panahon etong 2026. Yun nakikita kong advantage ng pagdami ng 5G phones eh. But anyway, meron tayong LED rito with Wi-Fi 6. Siguro pag nagbi-blink yan, ibig sabihin connected na yung Wi-Fi 6 or activated na yung Wi-Fi 6 network. And then we have a power button. Nice. USB Type-A. I guess for charging other smartphones since nakalagay dito is output. We have in-out naman na Type-C. Okay, so dito pwedeng i-charge at pwedeng maki-charge itong power bank na to. We also have a SIM card slot. Andito yung SIM card slot. Nano SIM ang gagamitin natin since maliit siya. So that's nano SIM card. Sa kabilang side,
since power bank nga siya, marami siyang slots ha. Supported niya ang iPhone, meron tayong Lightning, Type-C, and meron pa tayo rito. So, 1, 2, isang Type-C rito, isang Type-A, and then another Type-C. So, supported niya hanggang 4. Actually, pwede mo i-charge sabay-sabay, no? 1, 2, 3, 4. Not bad. Okay? Gusto ko to actually. Gusto ko na may ganito siya. At least, hindi ko na pala kailangan laging bitbitin yung kanyang wire. Well, not bad. So, solid na rin. Okay. I wonder kung pwede pala siyang i-stretch pa. Pwede. And hilahin din. I'm not really sure. Pero pwede mo kung pwede naman eh. Yung na lang hirahin. Okay na yan. At least nakita ko. Since wala naman ng kabalak-balak na gamitin tong part na charging niya. But, of course, itetest din natin. Kung gusto nyo, i-test natin yung charging part. Pero mas gusto ko mag-focus lang talaga right now sa kanyang packet Wi-Fi feature. Okay? Wireless data terminal. Model is XM02-4. Wi-Fi name is MIFI001597. Ito na yung password. Dito na lahat actually na kailangan ko. And supported naman niya sa power bank naman na feature is 5 volts 3 amps. That's 15 watts. 9 volts 2 amps, 18 watts. And sa output naman supported niya ang 15 watts, 18 watts, 25 watts, and another 25 watts. So, slow charger lang siya technically, pero at least meron. Okay? What else? Meron pa ba? Yun lang nakikita ko eh. Okay, yun lang. And then, of course, yung branding. Okay. Now, gusto ko na siyang i-test. So, I'm gonna need right now a SIM card. So, since this is open line po pala, no need na mamili kayo kung ano ang available na SIM card. Kung available sa inyo dito, okay. Kung smart, okay. Sabi sa product page niya, open line po ito. So, right now, saksak na natin. Hopefully, mag-fit. It does. Huwag kayo magkakamali rito sa part na to Base sa hugis dito sa logo niya. Ayan. Dapat nandito sa kanan yung pinaka tapyas niya base dyan. See that? So, dito sa kanan natin, sasaksak. Sana tama. And I hope mag-click na maayos. At nag-click. Narinig nyo ba yung click? Mahina lang yung click. But it did click. Now, set up ko muna. Okay? Okay. Sabi dito, password and username is admin. Yung default. So, mamaya palitan ko na lang. Pero, in case na unang gamit nyo, okay, andito naman, nasa user manual naman, admin, okay? Username and password admin, both. So, turn on na natin. Let's see. Mamaya labas tayo para mas ma-appreciate natin yung lakas ng speed na, or lakas ng internet niya. But, right now, dito tayo sa studio. Gusto ko muna malaman kung kaya niya makasagap ng signal dito sa loob ng bahay. And then, if mahina, try natin doon sa labas, sa terrace, okay? And of course, let's assume na mas malakas talaga sa labas kasi doon open. But right now, gusto ko muna siyang i-test initially bago tayo lumabas para hindi naman sayang yung effort ko. Okay, from this tablet, again, hanapin natin yung kanyang network. It's MiFi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Mali daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, connect. Connected na. Mali lang siguro ako ng pindot kanina. Next is the Google Chrome. Type natin 192.168.0.1. Okay, mga default pa lang po ito. Pwede nyo palitan after na nyo na ma-setup at makapasok na kayo. But for now, we'll just use the default muna. Okay. Best siguro, setup natin ng horizontal. Kita nyo ba? Para mas makita nyo lang. Zoom in natin ng konti. Okay. From here, type natin all small letter, admin. Sa username and password, admin din. And then, sign in. Oh, bilis nakapasok. Nice. What else? So, pwede natin palitan yung SSID. Okay, change your password. Of course, i-change ko yan later. After ng review na to, change ko na yan lahat. Pero for now, at least yan. Pwede, pagpapalitan nyo po yung pangalan ng Wi-Fi at ng password, punta lang kayo dito sa wireless and then yan. Edit nyo lang yan. Edit nyo yan and then, that's it. You click apply. Okay? So, yan. Network, gusto ko lang isa-isahin muna ha. Internet, okay. 4G lang talaga siya. 4G, 3G, 2G. Okay, good. Data roaming, no need. Wala tayo sa ibang bansa. APN settings, oh, nice. Pwede nating i-edit yung APN. So, kung meron kayong mga APN hacking setup, pwede rito. Pwede. Pero hindi ko yan ipopromote dito. Bawal. At baka terminate yung channel natin. Next, what else? Nandito nakikita natin. Wala. Network. Okay, naka-DHCP tayo. Connected devices, isa. At least natidetect niya itong tablet ko right now. And then USSD, wala tayo yun. Phone book, in case lang sa yung ating SIM card kung may nakasave, but wala currently wala nakasave. SMS, kung meron din nakasave sa SIM card, okay?
Yun lang, wireless and the router. Router, ano pa pwede nating baguhin dito? Pwede, dito naman sa router, pwede nyo baguhin yung kaninang default na admin, okay? Yung sa wireless naman, yung default na nakalagay dito, mapapalitan nyo, okay? So, reset nyo na lang. In case na reset pa lang, meron ba itong reset? It doesn't say here kung merong reset button. Siguro, hanapin ko na lang. And pansin ko rin, no, ito sa battery niya, full charge yata tayo. Ito, at least itong power bank na to. So, matagal-tagal bago kumalobat ito sigurado. Baka hanggang bukas makalawa na to. Good. Pero right now, yun lang muna nakita nating settings. Wala naman masyadong kakaiba rito. Except dun sa APN and what else? Yung internet, yun, network mode lang. The rest, wala ritong quality of service setup or any networking setup. Okay lang yun, which is okay lang. This is fine kasi mura lang din naman. So, at least straight to the point and meron tayong konting customization na pwedeng gawin. Now, speed test na tayo. Okay, speed test. Again, ang speed test na to is dito muna sa loob ng bahay. Tingnan ko kung kaya niyang makakonect dito sa loob ng bahay. Again, we are connected here sa MiFi. Walang daya yan, okay? Is better with the app. No need, okay. Now, kauna-una ang speed test. Alright, while using. Okay, again, I'm not expecting much, pero I hope kahit man lang sana 10 Mbps, kasi yun yung usual na kukuha natin dito sa smartphone. But alas, no. 6 Mbps. At least meron, no? Again, I don't expect much dito sa loob ng bahay, okay? Again, one more time bago tayo lumabas ng bahay. Or doon na tayo sa taas, sa may terrace. May improvement. Umakit tayo ng 8. Akit ka ng 8 Mbps. Okay, not bad. Pwede na. Again, nasa loob tayo ng studio, kulob dito. Tagon-tago, nasa gitna ng bahay mismo ang room na to. So, natapos tayo sa 6.77 Mbps. Okay, that's it muna. Ngayon, labas tayo. Try natin naman kung what if maganda yung reception niya. Like, doon sa labas ng bahay. Okay? Kasi pwede nyo gamitin ito. Like, iuslin nyo na lang sa bintana nyo or anywhere na safe naman, na hindi mananakaw basta-basta, baka okay para doon. Mas okay, di ba? Tapos, since Wi-Fi 6 naman ito, baka abot naman. Okay. Of course, gusto ko rin malaman pala yung range, no? Kung gaano kalakas din yung range na. Okay. Lipat muna tayo sa taas. Okay, so currently, dito tayo sa may terrace lang. Yes, with my cats. So, ngayon, wait. Nag-test na ako actually, initial test. But right now, we'll just, okay. Try natin siya ngayon. Nandito tayo sa terrace. Hindi ko pa siya actually nilalabas talaga. Pero okay na to. Consider na rin naman to as kahit paano open field. Okay. Speed test tayo. Ito, medyo masilaw pala. No? Ganito lang. So, katabi niya, again, connected tayo pa rin sa MiFi. Yan. We are getting to 21 Mbps. Not the fastest, pero decent na yan. Siguro kung ang purpose nyo lang siguro ay Facebook, TikTok, that's okay. Pero kung magda-download kayo, that's bitin po yan. And kung isa lang ang device, pwede. 2 devices, medyo pwede lang. More than that, sa ganyan 20 Mbps, galaro nga tayo sa 20 Mbps talaga. 3, 4, 5 nakakonect na device, parang hindi ko na recommended siguro. Hindi na siya ganun hindi ko na masasabing okay pa sa social media man lang. Okay, now for downloading big files, hindi rin ito recommended, of course. See that? Currently, we're just using TNT SIM card, no? So, that's, 20 Mbps lang ang nakukuha natin. This is TNT. How about, try ko na rin siguro how about Globe SIM card, no? Try ko nga mag-Globe SIM card. Consistent siya, around 20 Mbps. Bumaba siya ng konti, but still, around 20 Mbps pa rin yan. Di pa rin siya malayo sa 20 Mbps. And 20, that's it. I wonder kung isabit ko muna siya sabit ko to dito sa taas. Alright, sabit lang natin. Kung hindi mo naglag. Yeah. Test again. Any improvement? Nope. Mas lalo pa yata lumala. So yeah. No, never mind. Umakit naman siya ng up to 20 Mbps. That's it. 20 Mbps pa rin. So, gano'n. At least dito sa area namin, no? For context, try natin itong sa smartphone. Ang nakukuha ng smartphone ko, this is flagship Poco F8 Ultra. Ang nakukuha natin, 5G. We are connected at 5G. Tagal natin to. Ang Wi-Fi na yan. And, wait. Nakakonect kanina eh. I-refresh muna natin. Punta tayo sa speed test. Now, wala na tayo sa Wi-Fi. For context lang. For comparison lang. Again, this is 5G. So, dapat mas malakas to.
Nope. Okay, mas malakas. Okay, malaki naman talaga difference pag this is 5G. So yeah, expected na malaki difference. 4G, hindi ganun kalakas. We only got 200 Mbps. One last time sa 4G. One last time sa 4G. Yeah, naglalaro lang talaga tayo sa 20 Mbps. In fairness, consistent ha. May konting drop lang. Nagda-drop lang siya kanina sa 17. But then, umakyat din siya ulit pabalik sa 20. Okay. How about try natin ibang SIM card, no? Yeah, try ko SIM card. Wait lang. Lipat ako. So, yun. I tried removing the SIM card. Pindot ko na at kung ano-ano pa. Kinamitan ko na rin ito. Hindi ko na siya matanggal. I don't know how to remove this. And feeling ko pag pinwersa ko, may masisira ako dun sa loob. So, hindi ko na siya matanggal. So, siguro remind ko lang sa inyo na kung ano man na isasaksak nyo yung SIM card dito, malamang yun na yung SIM card nyo talaga. I don't know. Balikan ko kayo kung pagka nalaman ko. Wala din sa manual niya kung paano tanggalin yung SIM card. So, yun. So, sobrang fit na fit niya. Kung ano yung sinaksak mo, yun na yun eh. This is a problem. So, tinurn on ko na lang ulit. Balik ako sa MIFI. Okay. Okay na ulit, MIFI. And then, test again. Test natin. Hopefully, hindi ko nasira. Okay, mukhang gumana pa. Again, we are at MIFI Wi-Fi connection. Nag-average lang siya ng 20 Mbps. Again, itong result na nakikita nyo is nakadepende po ito sa area ha. Sa area namin, ito yung nakukuha ko sa 4G. Pero pagdating sa 5G, mataas, malakas, 200 Mbps. So, ang laki ng gap. So, parang 10% lang ng 5G yung 4G result dito. So, sa area nyo, malamang iba yung result din. Magkakaiba tayo ng area, magkakaiba ang result, magkakaiba ang lakas ng signal. Pero, din sa area ko, ito yun. 4G, 18 Mbps lang ang nakukuha ko. And problem pa ngayon sa SIM card. So, yun. Dahil mahirap tanggalin ang SIM card, minus points ka sa akin. So, in terms naman sa battery, well, siguro, balikan ko kayo after 2 to 3 days kung malulubas siya. Again, this is factory charge so hindi ko siya sinaksak sa any charger. Pero so far, dahil apat yung LED na naka-on, that means para sa akin is full charge pa siya. Siguro around 90%. But still, observe ko pa rin siya as is kung ilang araw to. Hindi ko na siya papatayin from now on. And dito ko na muna i-connect ang tablet and smartphone ko. Mag-i-internet ako. And try ko rin iwan pala ito dito sa taas. I wonder kung abot pa sa baba ito, ang signal nito. Iwan ko dito, okay? And let's check kung abot pa sa baba. Nasa second floor tayo, dulong side ng bahay. Lipat naman ako sa dulong kabilang side, opposite side, sa ground floor naman, okay? Again, iwan ko na dito yung router. Emphasize ko lang, no? Legit yung kanyang Wi-Fi 6. Yes, again, this is MIFI and legit po yung Wi-Fi 6. Hindi siya gimmick yung part na yan. But still, try ko. Again, iwan ko dito yung router. Punta ko dun sa baba. Ito sa pinaka-opposite side naman ng bahay. So yun, andito na ako sa salas and nasa opposite side na ako ng bahay. From way up there. So yun. Currently, meron tayong puno pa rin. So malakas po ang kanyang bato ng signal. Basta Wi-Fi 6. Kapag supported ng device nyo ang Wi-Fi 6, well, malakas ang signal actually. So, try natin i-speed test from here. Up. And actually, yun pa rin ang kukuha natin. In fairness, malakas ang bato niya ng signal. Malayo na tayo sa packet Wi-Fi. Still, nakukuha pa rin natin yung almost 20 Mbps na internet and hindi nabawasan ng bar yung Wi-Fi 6 signal ng Wi-Fi, which is good. Okay po yung kanyang distance. Meron tayong mga at least 30 meters na layo, tapos may mga walls since nandun pa sa taas, sa pinakataas. So yun, yung battery na lang ang problema natin ngayon, okay? Kung aabot ba ng 2 to 3 days. Okay, balikan ko kayo February 11, so mga 12, 13, mga February 13 siguro, no? Okay, let's go. So nalobat na lang itong tablet ko. Charging na siya ngayon. 80% na. Okay. Charge ko siya ngayon. Nalobat na lang. Pinalitan ko na rin pala yung name and password lahat. Napalitan ko na. So packet tray na siya ngayon. So yeah. Anyway, continue tayo. So ayun, third day. This is February 13 na. Nag-start tayo ng February 11.
And may natira pa sa ating 1 bar. Ginamit ko na rin to. Actually, kakauwi lang namin. Biyahe kami, long ride. And the whole time, ito lang gamit namin na source of internet para ma-maintain na online kami the whole time na bumiyahe kami. So, as far as battery life is concerned, legit po. Hindi nyo na iisipin yung first 1 to 2 days ng inyong Wi-Fi charge. Yeah, yung pocket Wi-Fi nyo na power bank. Hindi nyo na problemahin yun yung first 1 to 2 days. Okay? And today is third day na nga. Actually, meron pa tayo natitirang 1 bar. And still, meron pa rin tayong connectivity. So, in terms of longevity, pagdating sa endurance ng battery niya, yes, maasahan to kung dadalhin nyo to for outdoor camping, outdoor gala. Kami, nag-road trip kami. Actually, hindi lang basta road trip yun. Actually, more like sinamahan namin ng isang tropa for his business na activities. Eto. Ayan. Ito lang gamit namin. May 1 bar pa kami, magdamag at maghapon kaming bumibiyahe. So, napansin ko lang, may mga napuntahan kami kasi na medyo sobrang hina talaga ng signal. Mahirap talaga signal. Even sa smartphone ko is hindi siya, nag-1 bar lang, tapos nagihingalo. At that time, napansin ko, mas mas mabilis siyang kumusumo from third LED to second LED. So, you might wanna consider na kapag ka mahina ang signal sa isang lugar or talagang papuntang dead spot, mas malakas po kumusumo ng battery yun kasi syempre double time siya na sumagap ng signal. So that's a problem. So consider nyo rin yun. Kung talagang mahina ang signal sa area, ito yung magiging issue nyo. Mas mabilis siya malobat. So possible na hindi naabot ang third day, baka hanggang second day lang malobat nyo na agad itong packet wifi na ito. Pero kung nasa lugar naman kayo na consistent yung signal, maayos, hindi siya nahihirapan, gaya ng nangyari dito, umabot pa siya ng third day and still kicking. Good job. So in terms of stability naman ng internet, mas malakas lang siya ng konti doon sa mga binibenta ni Smart and Globe na packet wifi, yung maliliit, okay? Pero yung malalaki na PLDT wifi, well, syempre, mas malalakas yun. Mas mahina ito pagdating sa yung malalaking unit na modem. Yung sinasaksak talaga. Mas malakas yun, of course. Pero kung labanan ng packet wifi, better ito, in my experience, kaya pinamigay ko na yung mga smart packet wifi ko dati na furniture dito. Pinamigay ko na yun kasi hindi ko talaga maasahan. This one, of course, may mga times na medyo nahihirapan siya, nawawala din ng signal. Pero that's more like 10% of the time lang. So 90% of the time, nagagamit namin siya. Up to 2 devices lang. Pero syempre, pag mas marami kayong nakakonect dito, problem din yon. Consider nyo rin yun hindi porket sinabi ko na okay naman na signal niya, nakakapag-deliver ng maayos na internet, tatadta rin nyo na nakakonect. Okay, biglang 3, 4, 5, 10, buong pamilya kayo at pati barkada mo, pinakonect mo na rito. Syempre, hihina din ang signal na mag-aagawan kayo kasi nakita nyo naman ng average signal nito is nasa around 10 to 20 Mbps. At least dito sa area namin, of course, sa area nyo, baka mas malakas ang signal, mas maganda ang internet connectivity ng mobile data. Well, siyempre, baka mas makuha nyo is mga 50 Mbps, 100 Mbps. Again, dependent yan sa lugar, sa area, kung malakas ba ang signal ng mobile data o hindi, okay? Kung malakas sa inyo ang Globe, mas maganda isaksak nyo dito Globe. Kung malakas sa inyo ang dito, ang isaksak nyo dito ang SIM card ay dito. And kung malakas sa inyo ang Smart, and TNT, and Token Text, yun ang isaksak nyo rito, of course, diba? Preferred ko lang Smart since gamit ko dito Smart. Yung Token Text natanggal ko, medyo pahirapan din at kinabahan ako. Ginamit ko yung, meron pala siyang sariling pang sundot ng SIM card. Natanggal ko siya pero pahirapan. So might as well na kung ano yung SIM card na isasaksak nyo rito, since dahil mahirap siyang tanggalin ulit, nahugutin doon, yun na yung ilagay yung SIM card, okay? So final verdict pagdating sa stability ng kanyang signal, again, dependent po yan sa area. Kung mahina talaga ang signal, di mahina din ang sagap nito. Pero kung maayos naman ang signal, consistent naman po siya at hindi siya actually basta-basta bumibitaw unless mahina talaga yung signal sa area nyo. So, bibigyan ko ito ng 9 out of 10 kasi binabangga lang natin sa presyo. Like I said, nasa 2,000 pesos lang itong 10,000 mAh and the 5,000 mAh actually is 1,600 umiikot. Okay? Click nyo na dito kasi alam ko na limited lang ito na product, limited quantity lang, so paunahan na lang. I can't promise you na pagka binili nyo to, meron agad available or meron pang available, marami silang stock, no. I think konti lang yung ano nito. Base sa sinabi ng seller, parang tinetest pa lang nila yung market dito sa Pilipinas kung bibenta daw ba ito. So, yeah. Kung sa inyo, I highly recommend na kung naghahanap kayo ng packet wifi at may pera naman kayo ngayon, may budget kayo ngayon, click nyo na dito sa floating Shopee or Lazada tag dito. Yes, and para maka-avail kayo agad nito. Maganda. And pagdating sa battery naman, bibigyan ko to since ito ang kauna-unahang packet wifi na mayroong power bank dito sa channel na natest ko. And personally din actually, na natest ko, bibigyan ko to ng 10 out of 10 until
na merong makatalo nito. Okay? 3 days, my God. Solid 3 days. Walang patayan, hindi pinagpahinga, dire-diretso. Mapapansin nyo nga lang minsan pala, no? Mas maganda mention ko na rin to. Kapag mahina ang signal, may part dito na medyo nagwo-warm siya. Nagwo-warm. Hindi naman mainit. Malayo sa mainit na mainit. Warm siya dito pagka mahina ang signal sa area or pahirapan siyang makasagap sa area na yon. Okay? So, take note nyo lang. Baka magtaka kayo, bakit para medyo mainit? Normal po yun. Kapag lagi i-struggle siya. Dito ngayon sa bahay, since kahit na mahina ang signal pero consistent naman na 4 bars, halos parang sobrang hina ng warmness niya na parang hindi mo papansinin masyado kung hindi mo talaga dadamhin. So, okay na okay po siya. Again, depende sa area at nasasagap niya sa area na yon na signal. Okay? So, overall, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Okay? Solid. I think this is sulit. Masasabi ko talaga na sulit and kauna-unahan to na na-try ko sa tagal na sa dami na na-try kong packet wifi. Ang mura pa. My God, yung iba, umaabot ng 5,000. Hindi pa 5G yun. But this one, wala pang 2,000. Actually, sabihin natin 2,000 pesos yung itong 10,000 mAh. Pero again, kung nagtitipid kayo, go for the 5,000 mAh na battery. Mas okay yun. Okay? Again, floating tag dito. Click nyo lang dito and baka makakuha kayo ng discount. Baka mas makuha nyo pa ito na mas mura sa nabili ko. Why not, diba? Try nyo lang. Usually dito nagkakaroon ng surprise discount. So that's it. 9 out of 10. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro.